Sa isang tahimik na bayan sa Leyte, sa gilid ng isang makipot na kalsada, makikita ang simpleng bahay ni Aling Mayumi at ang anak niyang si Tintin. Isang umaga, habang pinupunasan ni Aling Mayumi ang kanyang mga bayong, napabuntong hininga siya at tumingin sa kalangitan. Mukhang maaliwalas ang araw, anak, wika niya habang tinitingnan ang langit na unti-unting nagliliwanag. Opo, Nay, sagot ni Tintin na noon ay abala sa pagtulong sa kanyang ina na ayusin ang mga plastik na panakip sa mga gulay. Sa kabila ng kanilang simpleng buhay, laging magaan ang pakiramdam sa tuwing magkausap ang mag-ina. Nay, dagdag ni Tintin, paano niyo po kinakaya ang araw-araw na pagtitinda? Hindi ba kayo napapagod? Napangiti si Aling Mayumi at saglit na tumigil sa ginagawa upang lapitan si Tintin. Hinawakan niya ang balikat ng anak at tiningnan ito ng diretso sa mata. Tintin, alam mo, hindi ko iniisip ang pagod. Iniisip ko lang kung paano tayo makakakain sa bawat araw. Para sa akin, ang makita kang masaya at malusog ay sapat ng lakas para magpatuloy ako. Napatango si Tintin at bahagyang napangiti. Nay, balang araw po, gusto ko rin kayong tulungan. Gusto ko pong magtapos ng pag-aaral para hindi na kayo masyadong maghirap. Hindi napigilan ni Aling Mayumi na mapaluha. Anak, huwag mong alalahanin ang hirap. Basta magsikap ka sa iyong pag-aaral. Pagdating sa palengke, kaagad na inayos ni Aling Mayumi ang kanyang mga paninda sa maliit na pwesto niya sa gilid ng bangketa. Sariwa ang kanyang mga gulay. Malalago ang kangkong, berdeng-berde ang mga talbos ng kamote, at ang mga sitaw ay mahahaba at walang kulubot. Bili na po kayo, sariwang mga gulay. Gwapo, bili ka na ng gulay para kay Mrs. Masiglang tawag ni Aling Mayumi sa isang dumaan. Tumigil ang lalaki, ngumiti at tumingin sa mga gulay. Aling Mayumi, mukhang masaya kayo ngayon ha, wika ng lalaki. Naku, syempre naman, kapag masaya ang araw, mas masarap magtinda, sagot niya habang inilalagay sa bayong ang pinamiling talbos ng kamote at 1 kilong talong. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtitinda, dumaan si Buboy, ang batang anak ng isang kapitbahay. Palaging masigla at palabiro si Buboy, kaya tuwing nandyan siya ay puno ng tawanan ang paligid. Tita, gumaganda kayo ngayon. Parang kamukha nyo na si Alice Dixon. Pabirong sabi ni Buboy. Sabay kindat, napahalakhak si Aling Mayumi. Naku Buboy, nambola ka na naman. Pero sige, tanggap ko na. Eto, iuwi mo itong kangkong at kalabasa. Wala nang bayad, libre na yan. At ikumusta mo rin ako sa nanay mo, ha? Tita, salamat po. Ikukumusta ko po kayo kay nanay. May sakit pa rin po siya, pero sabi niya, mas maayos na siya ngayon, sagot ni Buboy. Nagbago ang ekspresyon ni Aling Mayumi. Nakita ni Buboy ang pag-aalala sa mukha niya. Pakisabi sa nanay mo na magpahinga ng mabuti. Kung kailangan niya ng anuman, puntahan mo lang ako dito ha? Tumango si Buboy at ngumiti bago tumakbo pa uwi. Sa palengke, kilala si Aling Mayumi hindi lamang dahil sa sariwa at abot-kayang gulay, kundi dahil sa kanyang kabaitan at pagiging masayahin. Palaging may ngiti sa kanyang mukha at handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Ang mga suki niya ay hindi lamang mga customer, kundi mga kaibigan na rin. Bili na po kayo, Aling Ganda. Tingnan nyo itong sitaw, parang kayo lang. Mahaba ang pasensya. Biro ni Aling Mayumi sa isang matandang suki. Nagkatawanan ng mga tao sa paligid at lalong naging magaan ang umagang iyon. Sa kabila ng hirap at pagod, masigla at puno ng pag-asa si Aling Mayumi. Alam niya na bawat araw ay isang pagkakataon upang magtrabaho para sa kanilang kinabukasan. Isang hapon, habang pauwi si Aling Mayumi mula sa palengke, matapos ang isang araw ng pagtitinda, napansin niya ang isang matandang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada. Bahagyang nakayuko ang matanda at tila nang hihina ito.
Sa ilalim ng tirik na araw, halatang pagod at uhaw na uhaw ang matanda. Agad na tumigil si Aling Mayumi. "Nay, ayos lang po ba kayo?" tanong niya habang inilalapag ang kanyang bayong sa tabi. Bahagyang tumingin ang matanda at sa mukha nito ay bakas ang pagod. "Ineng, pasensya na. Nanghihina ako at hindi pa ako kumakain." Mahinang sagot nito. Napaluha si Aling Mayumi sa sinabi ng matanda. "Nako, Nay, bakit hindi po kayo umuwi? Wala po ba kayong kasama?" Umiling ang matanda. "Wala na akong pamilya. Naglalakad lang ako kung saan-saan, umaasa sa awa ng mga tao." Naramdaman ni Aling Mayumi ang bigat ng sitwasyon ng matanda. Tumayo siya at iniabot ang kamay nito. "Halika po, Nay. May karinderya diyan sa malapit. Doon po tayo para makakain kayo ng maayos." Bahagyang nag-atubili ang matanda, ngunit pumayag din. Sa tulong ni Aling Mayumi, dahan-dahan silang naglakad patungo sa karinderya sa kanto. Pagdating nila sa karinderya, pinaupo ni Aling Mayumi ang matanda at agad na lumapit sa may-ari. "Manang, order nga po ako ng isang mainit na sabaw at kahit anong ulam na diyan." Tumango ang may-ari at mabilis na naghanda ng pagkain. Bumalik si Aling Mayumi sa mesa kung saan nakaupo ang matanda. "Nay, sandali lang po ha. Inihahanda na nila ang pagkain." Lumapit ang may-ari at iniabot ang isang mangkok ng mainit na sabaw at isang plato ng kanin na may adobo. "Ito na po, mainit pa. Tamang-tama po para sa inyo." Napatingin ang matanda sa pagkain at napaluha. "Ineng, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Napakabuti mo." Ngumiti si Aling Mayumi. "Nay, wala po iyon. Hindi ko rin po matitiis na makita kayong ganito. Kumain po kayo ng mabuti." Habang kumakain ang matanda, sinamantala ni Aling Mayumi ang pagkakataon upang makipag-usap. "Nay, kung wala na po kayong pamilya, saan po kayo karaniwang nagpupunta? May mga kakilala po ba kayong tumutulong sa inyo?" Umiling ang matanda. "Wala na akong matitirhan. Palagi akong nasa kalsada. Umaasa lang ako sa awa ng mga dumadaan." Ramdam ni Aling Mayumi ang lungkot sa bawat salita ng matanda. "Naku, Nay, sa hirap ng panahon ngayon, mahirap din pong mawalay sa pamilya." Pagkatapos kumain ng matanda, muling tumingin ito kay Aling Mayumi. "Ineng, napakabuti mo. Hindi lahat ng tao ay handang tumulong sa mga tulad ko. Hindi ko ito malilimutan. Pangako, babalikan kita at susuklian ang iyong kabutihan." Nagulat si Aling Mayumi. "Nay, hindi po kailangan iyon. Ang mahalaga po ay maayos kayo." Ngumiti ang matanda, ngunit sa ngiti nito ay may kakaibang misteryo. "Ang kabutihan mo ay may gantimpala. Tandaan mo yan." Maagang nagising si Aling Mayumi at nag-ayos ng kanyang mga paninda. Habang inaayos ang kanyang bayong, napansin niya ang isang pamilyar na figura sa labas ng kanilang bahay. Ang matandang babae na tinulungan niya kahapon ay nakatayo doon. Hawak ang isang maliit na basket at sa tabi nito ay isang itim na pusa na may maliwanag na berdeng mata. Agad lumabas si Aling Mayumi. "Nay, naparito po kayo. Kumusta po ang lagay niyo? May kailangan po ba kayo?" Ngumiti ang matanda, ngunit sa ngiti nito ay may kung anong misteryo. "Ineng, hindi ko nalimutan ang kabutihan mo. Heto, tanggapin mo ang pusang ito. Siya ang magiging biyaya sa inyong buhay." Nagulat si Aling Mayumi. "Nay, bakit po pusa? Paano po ito makakatulong sa amin?" Tanong niya habang tumitingin sa pusa na tila tahimik ngunit puno ng karakter. "Hindi mo man maunawaan ngayon, pero darating ang panahon na malalaman mo ang halaga niya. Siya ay magdadala ng swerte sa mga mabubuting tao." Iniabot ng matanda ang basket kung saan nakalagay ang pusa. Napatingin si Aling Mayumi sa pusa, ngunit agad niyang naalala ang isang paniniwala. "Nay, hindi po ba sabi ng mga tao na malas daw ang itim na pusa?" Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Ngumiti ang matanda at ang sagot nito
ay puno ng kahulugan. Hindi malas ang itim na pusa, Ineng. Ang malas ay nasa isipan ng mga taong hindi marunong kumilala ng tunay na biyaya. Alagaan mo siya at siya ang magdadala ng swerte sa inyo. Bagamat may alinlangan pa rin si Aling Mayumi, tinanggap niya ang pusa. Salamat po, Nay. Pero paano po kayo? Ngumiti ulit ang matanda, ngunit tila may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Ako'y aalis na. May pupuntahan pa ako. Ngunit tandaan mo, ang pusang ito ay ang aking pasasalamat. Paalam, Ineng. Bago pa makapagtanong muli si Aling Mayumi, biglang naglaho ang matanda na parang bula. Nanatili siyang nakatayo, hawak ang basket kung saan naroon ang itim na pusa. Sa loob ng bahay, ipinakita ni Aling Mayumi ang pusa kay Tintin. Tintin, tingnan mo ito. Binigay ito ng isang matandang tinulungan ko kahapon. Ang ganda po, Nay. Pero, hindi po ba sabi nila malas ang itim na pusa? Tanong ni Tintin na tulad ng ina ay may pag-aalinlangan din. Oo, anak. Pero sabi ng matanda, hindi daw malas ang pusa. Biyaya raw siya. Tiningnan ni Tintin ang berdeng mata ng pusa. Mukha po siyang espesyal, Nay. Alagaan natin siya. Napangiti si Aling Mayumi. Sana nga, anak. Sana nga espesyal siya. Tingnan natin kung anong mangyayari mula ngayon. Hindi alam ni Aling Mayumi na ang pusang iyon ay magdadala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang dumating ang itim na pusa, unti-unting napansin ni Aling Mayumi at Tintin ang kakaibang ugali nito. Sa tuwing nag-aayos si Aling Mayumi ng kanyang mga bayong, laging naroon ang pusa, paikot-ikot at kinikiskis ang katawan nito sa mga bayong. Isang araw, habang pinapanood nila ang ginagawa ng pusa, napangiti si Tintin. Nay, napansin niyo ba? Parang may ritual si pusa sa mga bayong. Oo nga, anak. Nakakatuwa siyang tingnan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin siya binibigyan ng pangalan. Sabi ni Aling Mayumi, habang iniisip ang angkop na pangalan para sa kanilang alaga. Napaisip si Tintin at tumingin sa itim na pusa. Nay, bakit hindi na lang natin siya tawaging Marikit? Madali pong tandaan at bagay na bagay sa kanya. Napangiti si Aling Mayumi. Oo nga, anak. Magandang pangalan niyon. Simula ngayon, tatawagin natin siyang Marikit. Parang narinig ni Marikit ang pag-uusap ng mag-ina dahil tumingala ito sa kanila at nagbigay ng isang mahinang miyaw na tila ba sumasang-ayon. Tintin, pakitabi si Marikit. Baka manggulo yan habang nag-aayos ako ng paninda, wika ni Aling Mayumi habang inilalagay ang mga gulay sa bayong. Opo, Nay, patutulugin ko siya dito sa kwarto ko. Parang gusto rin niyang samahan ako, sagot ni Tintin habang niyayakap si Marikit. Maagang nagising si Aling Mayumi upang magtinda sa palengke. Habang inaayos ang mga bayong, napansin niyang wala si Marikit upang gawin ang nakasanayang ritual nito. Naalala niyang nasa kwarto pala ito ni Tintin kaya hindi makalabas. Napabuntong hininga siya, ngunit nagmadaling umalis upang hindi mahuli sa palengke. Pagdating sa kanyang pwesto, napansin ni Aling Mayumi na kakaunti ang mga bumibili. Karaniwan, sa ganitong oras, ubos na ang karamihan ng kanyang paninda. Ngunit ngayon, tila mas matamlay ang kalakaran. Bili na po kayo, sariwang gulay, murang-mura lang, masiglang tawag ni Aling Mayumi. Ngunit kakaunti lamang ang pumapansin. Lumapit si Aling Nena, isa sa kanyang suki, na halatang nagdadalawang isip. Mayumi, parang hindi ganun kasariwa ang mga gulay mo ngayon. Ano bang nangyari? Nagulat si Aling Mayumi. Naku, Aling Nena, sariwa naman po lahat ng ito. Umiling si Aling Nena. Hindi ko alam, Mayumi. Parang iba ang mga paninda mo ngayon. Napansin ni Aling Mayumi ang ilang customer na lumapit, ngunit agad din umalis nang hindi bumibili. Sa halip, nagtungo ang mga ito sa ibang nagtitinda. Naupo si Aling Mayumi, pinagmamasdan ang kanyang mga paninda. Ano kayang nangyayari? Bakit parang wala silang gana sa mga gulay ko ngayon?
Bulong niya sa sarili. Pag-uwi ni Aling Mayumi, sinalubong siya ni Tintin. "Nay, kumusta po ang benta? Parang pagod na pagod po kayo," tanong ni Tintin habang inaayos ang hapagkainan. "Hindi maganda ang araw ngayon, anak. Halos walang bumili ng gulay natin," sagot ni Aling Mayumi habang inilalapag ang bayong. Biglang tumalon si Marikit mula sa sofa at dumiretso sa mga bayong. Sinimulan nitong umikot-ikot muli sa mga bayong, kinikiskis ang katawan nito na parang may hinahanap. Napatingin si Aling Mayumi at nag-isip ng malalim. "Tintin, napansin mo ba? Kapag ginagawa ito ni Marikit bago ako pumunta sa palengke, mas mabenta ang gulay natin." Nagulat si Tintin. "Nay, baka nagkataon lang." "Ewan ko ba, anak, pero parang may kinalaman siya. Kanina, hindi niya nagawa ang ginagawa niya at parang malas ang araw ko." Habang natutulog si Tintin, si Marikit ay nakahiga sa tabi ng bayong. Napabuntong hininga si Aling Mayumi habang pinagmamasdan ito. "Kung totoo mang may dala kang swerte, sana tulungan mo kaming makabawi," bulong niya sa pusa. Habang natutulog si Aling Mayumi, napuno ng tanong ang kanyang isipan. Hindi niya lubos maisip na ang isang simpleng pusa ay maaaring magdala ng malaking epekto sa kanilang buhay. Ngunit naroon ang pag-asang baka totoo nga ang hiwaga ni Marikit. Matapos ang pagkabahala sa pagbagsak ng kanilang benta, nagpasya si Tintin at Aling Mayumi na subukan muling hayaan si Marikit na gawin ang ritual nito. "Tintin, ayusin mo na ang bayong at ilagay ang mga ito malapit kay Marikit. Dapat komportable si Marikit sa pagtulog niya sa sala. Mukhang maswerte talaga ang araw ko sa palengke kapag ginagawa niya ang ritual niya," sabi ni Aling Mayumi habang inilalagay ang mga bagong ani nilang gulay sa mga bayong. "Opo, Nay. Gagawin ko na pong komportable ang higaan niya. Parang alam din ni Marikit na kailangan natin siya," sagot ni Tintin, bahagyang natatawa habang inaayos ang mga bayong. Nilapag ni Tintin si Marikit sa tabi ng mga bayong. "Marikit, dito ka lang ha? Siguraduhin mong gawin ang nakasanayan mo. Mukhang ikaw ang may dala ng swerte sa amin." Biro niya sa pusa na tila tumingin pa sa kanya ng may kumpiyansa. Habang mahimbing na natutulog sina Tintin at Aling Mayumi, narinig nilang may mahinang paggalaw mula sa sala. Bumangon si Aling Mayumi at dahan-dahang sumilip mula sa kwarto. Napansin niyang paikot-ikot si Marikit sa mga bayong. Kinikiskis ang kanyang katawan sa paligid nito na tila sinasadya niya itong gawin. "Tintin, gising na. Tingnan mo si Marikit," sabi ni Aling Mayumi habang binubuksan ang pintuan ng kwarto. Napabalikwas si Tintin at sumilip din sa sala. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng pusa. "Nay, parang alam talaga ni Marikit ang ginagawa niya." Napaka-cute niya habang paikot-ikot sa bayong. "Hindi ko rin maipaliwanag, anak. Pero isang bagay ang sigurado ko. Tuwing ginagawa niya yan, parang maswerte ang araw natin," sagot ni Aling Mayumi. Halatang inaasahan na ang magandang benta kinabukasan. Maaga pa lang ay nasa pwesto na si Aling Mayumi. Sa kanyang pag-aayos ng paninda, kaagad na may lumapit na mamimili. "Uy, Aling Mayumi, sariwang-sariwa naman ang mga gulay mo ngayon. Laging magaganda," wika ni Aling Nena habang pumipili ng talbos ng kamote. "Salamat, Aling Nena. Sige, pili lang kayo. Bagong ani po lahat yan," sagot ni Aling Mayumi na masiglang inaabot ang mga gulay. Lumapit pa ang isang mamimili, si Mang Rodel. "Mayumi, ang gaganda talaga ng mga gulay mo. Parang hindi na dumadaan sa init ng araw, presko pa rin," sabi niya habang pumipili ng sitaw. "Salamat po, Mang Rodel. Kaya po sa akin kayo laging bumibili, di ba?" sagot ni Aling Mayumi sabay tawa. Hindi nagtagal, napuno ang kanyang pwesto ng mga mamimili. "Bili na po kayo, sariwang gulay, abot kaya ang presyo," masiglang sigaw ni Aling Mayumi. "Uy, Mayumi, ang ganda naman ng kangkong. Wala akong nakikitang ganito kapresko sa ibang pwesto," sabi ng isa pang mamimili. Napangiti si Aling Mayumi
habang tinutulungan ang kanyang mga suki. Hindi niya maiwasang mapansin ang kakaibang sigla sa kanyang pwesto kumpara sa mga nakapaligid na tindera. Minsan, lumapit si Buboy, ang pilyong batang kapitbahay. "Tita, parang si Lorna Tolentino kayo ngayon," pabirong sabi ni Buboy, sabay kindat. Napahalakhak si Aling Mayumi. "Naku, Buboy, binubola mo na naman ako. Pero sige na nga, tanggap ko na. Heto ang kangkong at kalabasa, regalo ko na sa nanay mo." Pag-uwi ni Aling Mayumi, sinalubong siya ni Tintin. "Nay, kumusta po ang benta? Parang ang saya niyo," tanong ni Tintin habang kinukuha ang bayong ng ina. "Anak, ubos ang lahat ng paninda natin. Sabi pa ng mga tao, ang gaganda raw at ang sariwa ng gulay natin," sagot ni Aling Mayumi na may ngiting hindi maipinta sa mukha. Lumapit si Marikit, paikot-ikot sa kanilang mga paa. "Marikit, ikaw na talaga ang swerte namin," sabi ni Tintin habang pinupulot ang pusa at hinahaplos ang balahibo nito. Napatingin si Aling Mayumi sa pusa at ngumiti. "Anak, kung anuman ang dala ni Marikit, biyaya talaga siya para sa atin. Hindi na natin siya hahayaang hindi gawin ang ritual niya." "Tama kayo, Nay. Si Marikit ang sikreto ng swerte natin, kaya alagaan natin siya ng mabuti," sagot ni Tintin habang masayang hinahalikan ang ulo ni Marikit. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, ramdam ni na Aling Mayumi at Tintin ang pasasalamat at pag-asa na hatid ni Marikit. Hindi lamang ito basta pusa para sa kanila. Ito ay naging simbolo ng biyaya at tagumpay. Dahil sa ritual ni Marikit, lalo pang dumami ang mga mamimili sa tindahan ni Aling Mayumi. Ang kanilang paninda ay hinahanap-hanap ng mga tao at hindi nagtagal. Nakapag-ipon sila ng sapat na pera upang maisakatuparan ang pangarap ni Aling Mayumi. "Tintin, alam mo anak, matagal ko nang gustong magpatayo ng isang grocery store. Parang ito na ang tamang panahon," wika ni Aling Mayumi habang nakaupo sa kusina, iniinom ang kape. Napangiti si Tintin. "Tama po kayo, Nay. Parang lahat ng hirap natin noon ay nagbunga na. Saka si Marikit, napakalaking tulong niya sa atin. At siguro po, kung nabubuhay si tatay, magiging proud siya sa inyo." Napatigil si Aling Mayumi, hinawakan ang kamay ng anak at nagpakawala ng buntong hininga. "Oo, anak. Ginagawa ko ito para sa atin, para sa kinabukasan mo. Alam kong kahit wala na si tatay, sinusuportahan niya tayo mula sa langit." Pagkatapos ng ilang buwan ng paghahanda, natupad ang pangarap ni Aling Mayumi. Nagkaroon sila ng sariling grocery store sa gitna ng bayan. Sa araw ng pagbubukas, dinala ni Aling Mayumi si Marikit sa loob ng tindahan. "Marikit, halika rito. Alam kong hindi magiging ganito ang buhay namin kung wala ka," sabi ni Aling Mayumi habang kinakarga ang pusa. Pagpasok sa tindahan, agad na naglibot si Marikit. Paikot-ikot at kinikiskis niya ang katawan niya sa mga istante ng mga delata, gulay at prutas. "Tintin, tingnan mo si Marikit. Parang sinasabi niya na magiging maayos ang araw natin," biro ni Aling Mayumi. "Opo, Nay. Si Marikit na yata ang pinaka-espesyal na miyembro ng pamilya natin," sagot ni Tintin habang pinapanood ang pusa. Sa unang linggo pa lang ng pagbubukas, dagsana ang mga tao sa grocery store ni Aling Mayumi. "Ang ganda naman ng grocery nyo, Mayumi, at ang dami nyong paninda. Sariwang-sariwa pa rin ang mga gulay," sabi ni Aling Nena, isa sa mga suki. "Salamat po, Aling Nena. Sinisigurado po namin na maayos at abot kaya ang lahat," sagot ni Aling Mayumi na may ngiti sa labi. Isang bagong customer ang nagkomento. "Ang aliwalas ng grocery nyo, Aling Mayumi. Parang ang saya dito palagi. Kaya siguro ang dami nyong suki." "Salamat po. Ginagawa po namin ang lahat para sa mga mamimili," sagot ni Aling Mayumi habang tinutulungan ng isang mamimili sa kanilang bayarin. May isang bata ring nakapansin kay Marikit na nakaupo malapit sa pintuan ng tindahan. "Mama, ang cute ng pusa ni Aling Mayumi. Parang bantay siya dito," sabi ng bata habang nakangiti. Tumawa si Tintin.
Oo, siya nga ang tagapagbantay namin dito. Mahal na mahal namin si Marikit. Bago magbukas ang tindahan, lagi nang nagiging bahagi ng routine si Marikit. Paikot-ikot siya sa mga estante at paninda, kinikiskis ang katawan nito na parang sinisiguradong magiging maayos ang araw. Tintin, tingnan mo si Marikit. Para talaga siyang may sariling misyon sa tindahan, sabi ni Aling Mayumi habang inaayos ang kahera. Siguro po, Nay, parang alam niyang mahalaga siya sa atin, sagot ni Tintin na mukhang nasisiyahan. Habang tumatakbo ang araw, tuloy-tuloy ang dagsa ng mga tao sa tindahan. Ang dami niyo talagang paninda, Mayumi, at ang presko-presko ng lahat, sabi ng isang customer habang namimili ng gulay. Kaya dito ako palaging bumibili. Siguradong sulit ang pera ko, dagdag pa ng isa. Masaya si Aling Mayumi habang tinutulungan ang mga customer. Sa isip niya, ang lahat ng tagumpay na ito ay bunga ng kanilang sipag, tiyaga at tulong ng kanilang munting kasama, si Marikit. Sa bahay, habang nagpapahinga si Aling Mayumi at Tintin, nakaupo si Marikit sa kanilang tabi, tila nagpapakita ng pagmamalasakit. Anak, hindi ko alam kung paano tayo napunta sa ganitong tagumpay, pero nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan tayo ng ganitong pagkakataon, sabi ni Aling Mayumi habang hinahaplos si Marikit. Oo nga po, Nay. Sana magtuloy-tuloy pa ang mga biyayang natatanggap natin, sagot ni Tintin, puno ng pasasalamat. Sa gabing iyon, tahimik na natulog ang mag-ina, puno ng pasasalamat at pagmamahal. Alam nilang ang grocery store ay simbolo ng kanilang tagumpay at patuloy na pananampalataya sa kanilang kakayahan. Isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga sina Aling Mayumi at Tintin, unti-unting naramdaman nila ang pag-ungol ng malakas na hangin. Ang ulan ay bumuhos ng walang patid at bawat hampas ng hangin ay parang kumakatok sa kanilang dingding. Tintin, pakisara mo lahat ng bintana sa kwarto mo. Mukhang malakas ang bagyong ito, wika ni Aling Mayumi habang iniaayos ang mga gamit sa sala. Opo, Nay, sagot ni Tintin. Dala ang flashlight habang nagmamadaling isara ang bintana. Nay, may tumutulo na po sa kisame. Mukhang malakas talaga ang ulan. Agad na inayos ni Aling Mayumi ang ilang mga gamit. Tintin, itaas mo na ang mga gamit na pwedeng masira. Huwag na nating ipagsawalang bahala ang bagyong ito, utos niya habang binibilisan ang paggalaw. Habang abala sila, narinig nila ang tunog ng tubig na unti-unting pumapasok sa ilalim ng pinto. Nagulat si Tintin. Nay! Pumasok na ang tubig. Ang bilis! Tumingin si Aling Mayumi sa sahig at nakita ang tubig na tumataas na hanggang binte. Kalma lang, anak. Ilagay natin ang mahahalagang gamit sa ibabaw ng lamesa. Ang mahalaga, ligtas tayo. Habang tumataas ang tubig sa loob ng bahay, patuloy silang kumilos. Sa kabutihang palad, ang tubig ay hindi lumagpas sa baywang sa kanilang bahay. Ngunit ramdam nila ang panganib na dala nito. Kinabukasan, tumambad kay Aling Mayumi at Tintin ang epekto ng bagyo. Ang tubig baha ay nagdulot ng putik sa sahig. Ngunit mas malala ang sinapit ng iba nilang mga kapitbahay. Sa labas, nakita nila ang mga bahay na lubog pa rin sa baha. Ang ilan ay umabot hanggang dibdib ang tubig, habang ang ibang bahay sa kabilang kanto ay halos umabot na sa bubong. Nay, tingnan niyo po yung bahay nila, Aling Nena. Halos hindi na makita ang bubong nila, sabi ni Tintin. May halong awa sa boses. Tumango si Aling Mayumi, ramdam ang lungkot para sa kanilang mga kapitbahay. Ang hirap ng ganitong sitwasyon, anak. Buti na lang at hindi gaanong malala ang baha dito sa atin. Lumapit ang kanilang kapitbahay na si Aling Marta, basang-basa at may daladalang ilang gamit. Mayumi, kumusta kayo? Salamat at hindi lumubog ng husto ang bahay nyo. Oo, Marta, buti na lang. Pero ang hirap ng ganito, ano? Kailangan nyo ba ng tulong? Kung anong meron kami, willing kaming magbahagi, sagot ni Aling Mayumi. Salamat, Mayumi. Sa totoo lang, halos wala na kaming natira.
Pero nagpapasalamat pa rin kami na ligtas ang pamilya namin, sagot ni Aling Marta, na halos maiyak sa bigat ng sitwasyon. Habang abala sa paglilinis ng bahay, napansin ni Tintin si Marikit na tahimik na nakaupo sa isang mataas na bahagi ng sala, tila binabantayan sila. Nay, tingnan niyo po si Marikit. Parang alam niya na kailangan natin siya, sabi ni Tintin habang pinupunasan ang putik sa kanyang mga kamay. Ngumiti si Aling Mayumi at lumapit sa pusa. Oo nga anak, parang sinasabi niya na hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Sa kabila ng lahat, nandyan siya para sa atin. Sa kabila ng matinding pinsalang dulot ng bagyo, pinili ni na Aling Mayumi at Tintin na magpatuloy. Ang kanilang bahay ay ligtas mula sa malalang pinsala, ngunit alam nilang kailangang kumilos upang makatulong sa iba. Habang nakaupo sa sala, nilapitan ni Marikit si Aling Mayumi paikot-ikot sa kanyang paa. Hinaplos niya ito. Marikit, parang ikaw ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa amin. Sa kabila ng lahat, nandito ka, parang nagsasabing, kaya natin ito. Ngumiti si Tintin. Nay, hindi po tayo susuko. Ang mahalaga, ligtas tayo at may pag-asa pa rin tayo. Sa tulong ng kanilang komunidad at sa kanilang pananampalataya, alam ni na Aling Mayumi at Tintin na muling mabubuo ang kanilang buhay. Matapos ang hagupit ng bagyo, tahimik na tiningnan ni na Aling Mayumi at Tintin ang kalagayan ng kanilang paligid. Sa kabila ng maputik na daan at mga wasak na bahay, nakita nilang maayos pa rin ang kanilang grocery store. Ang mga estante ay puno ng bigas, delata, noodles, at iba pang pangunahing bilihin. Habang iniikot nila ang grocery, napansin ni Tintin ang mga tao sa labas na naghahanap ng tulong. Ang ilan ay may bitbit na mga basang damit, habang ang iba ay may mga dalang plastic bag na puno ng mga gamit na naisalba nila mula sa kanilang mga nasirang tahanan. Nay, ang dami pong nangangailangan sa labas, sabi ni Tintin, puno ng pag-aalala. Paano kaya sila kakain ngayong halos lahat ay napinsala sa bagyo? Napahinto si Aling Mayumi, tahimik na nag-isip. Maya-maya, tumingin siya kay Tintin. Anak, kailangan nating tumulong. Mamahagi tayo ng bigas, dilata, noodles at tubig. Nagulat si Tintin. Pero, Nay, paano naman po ang negosyo natin? Baka po maubos ang supply natin. Hinawakan ni Aling Mayumi ang kamay ni Tintin, puno ng tapang at determinasyon ang kanyang mukha. Anak, ang pera bumabalik. Ang buhay ng tao, hindi. Sa tulong ni Marikit, sigurado akong mababawi natin ito agad. Pero ngayon, unahin muna natin ang mga nangangailangan. Habang inaayos ni Tintin ang listahan ng mga supplies, tahimik na sumunod si Marikit, paikot-ikot sa ilalim ng mga mesa. Parang alam nito na may mahalagang mangyayari. Marikit, ang bait mo talaga. Tila alam mong gagawin natin ang tama, sabi ni Tintin habang hinahaplos ang ulo ng pusa. Tumango si Aling Mayumi. Anak, ayusin mo ang mga relief packs. Siguraduhin mong bawat pamilya ay makakakuha ng sapat na pagkain at tubig. Agad silang naglagay ng malalaking karatula sa harap ng tindahan. Libreng pagkain para sa mga nasalanta ng bagyo. Kaagad na dagsa ang mga tao sa kanilang grocery store. May mga nanay na dala ang kanilang mga anak, matatandang nahihirapan sa paglalakad, at kabataang tumutulong sa kanilang pamilya. Aling Mayumi, totoo po bang namimigay kayo ng libreng pagkain? Tanong ng isang babae. Bit-bit ang kanyang sanggol. Oo, Ineng, kumuha ka ng kailangan mo. Heto, bigas, dilata, noodles, at tubig. Alagaan mo ang iyong anak, sagot ni Aling Mayumi habang inaabot ang isang plastic ng relief pack. Naluluha ang babae habang inaabot ang tulong. Maraming salamat po, Aling Mayumi. Hindi ko po alam kung paano kami magsisimula ulit, pero ang tulong nyo ay napakalaking bagay. Mayumi, napakabuti ng ginagawa nyo, wika ni Mang Rodel, isa sa mga kapitbahay. Ang daming tindahan dito, pero hindi sila nagbibigay ng ganito.
Ngumiti si Aling Mayumi. Mang Rodel, ang negosyo ko ay para rin sa komunidad. Sa ganitong panahon, kailangan nating magtulungan. Tama kayo, Mayumi. Kung lahat ng tao ay may malasakit tulad nyo, mas mabilis tayong makakabangon. Dagdag pa ng isa pang kapitbahay. Habang abala si Tintin sa pagbibigay ng relief packs, napansin niya ang isang bata na tahimik na nakatingin kay Marikit. Lumapit ito sa kanya. Ate Tintin, ang cute po ng pusa nyo. Parang siya po ang nagbibigay ng swerte sa inyo. Ngumiti si Tintin. Oo, siya ang aming Marikit. Para siyang bantay namin at sa tingin ko, siya rin ang nagbibigay ng gabay sa amin. Habang dumadaan ang mga araw, unti-unting bumangon ang kanilang komunidad. Nagsimulang maglinis ng mga kalsada ang mga tao, nagtayo ng mga pansamantalang tirahan at nagtipon upang magplano ng panibagong simula. Sa bawat pagbisita nila sa grocery, palaging may ngiti at pasasalamat sa mga pagkaing ibinabahagi ni Aling Mayumi. Mayumi, kung hindi dahil sa inyo, baka gutom pa rin kami ngayon. Salamat talaga, sabi ni Aling Nena habang inaabot ang isang supot ng bigas. Huwag niyo akong pasalamatan, Nena. Tayo-tayo ang magtutulungan. Sa ganitong panahon, hindi dapat tayo nag-iisip ng sariling interes, sagot ni Aling Mayumi. Isang maaliwalas na hapon, abala si Aling Mayumi sa pagbabantay ng kanilang grocery habang si Marikit ay tahimik na nakahiga sa kanyang tabi. Habang sinusuri niya ang dami ng mga customer na pumapasok, napansin niyang mas marami ang bumibili kumpara sa dati. Anak, napansin mo ba? Parang lalo pang dumadami ang mga suki natin mula nang matapos ang bagyo. Sabi niya kay Tintin na abala naman sa pag-aayos ng mga paninda. Opo, Nay. Parang mas gusto nilang dito bumili. Siguro dahil sa kabutihan niyo noong tinulungan niyo ang marami, sagot ni Tintin habang tinitingnan si Marikit na tila nakikinig sa kanilang usapan. Habang abala si Aling Mayumi sa counter, napansin niyang pumasok ang isang babae na may kakaibang ganda. Ang babae ay nakasuot ng simpleng damit, ngunit tila may kakaibang liwanag sa kanyang anyo. Nang tumingin ito kay Aling Mayumi, ang kanyang ngiti ay tila nagdadala ng kapanatagan. Magandang hapon po, ma'am, bati ni Aling Mayumi. Ano po ang maitutulong namin sa inyo? Ngumiti ang babae at lumapit kay Aling Mayumi. Magandang hapon din, Mayumi. Hindi ako pumarito para bumili, kundi para magpasalamat. Nagulat si Aling Mayumi. Pasalamat po? Sa ano po? Tumingin ang babae kay Marikit na nooy nasa tabi ni Aling Mayumi, tahimik at parang nagmamasid. Dahil sa pusa mong si Marikit, siya ang dahilan kung bakit patuloy kang pinagpapala. Nagulat si Aling Mayumi sa sinabi ng babae. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ngumiti ang babae at hinawakan ang ulo ni Marikit na tumingin sa kanya na parang kakilala niya. Mayumi, ako ang matandang babae na nagbigay sa iyo kay Marikit. Ang totoo, hindi ako isang ordinaryong tao. Ako ay isang diwata. Napamulagat si Aling Mayumi. Diwata? Kayo po ang matanda noon? Hindi po ako makapaniwala. Tumawa ang babae ng mahina, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Oo, Mayumi. Ako ang nagkatawang tao noon upang masubok ang iyong puso. Ibinigay ko sa iyo si Marikit dahil nais kong malaman kung kaya mong panatilihin ang kabutihan kahit sa gitna ng hirap. At hindi ako nagkamali sa iyo. Hinaplos ng diwata si Marikit habang patuloy sa pagsasalita. Ang pusang ito ay hindi isang ordinaryong alaga. Siya ay nagdadala ng swerte at biyaya sa mga taong may busilak na puso. Sa mga taong inuuna ang kapwa bago ang sarili. Nanatili si Aling Mayumi sa kanyang kinatatayuan, tila hindi makapagsalita. Hindi ko po alam na ganito pala si Marikit. Pero totoo po, mula nang dumating siya, parang nag-iba ang buhay namin. Naging magaan ang lahat, kahit sa gitna ng bagyo at pagsubok. Tumingin ang diwata kay Aling Mayumi ng diretsahan. Mayumi, noong dumaan ang bagyo at maraming naghirap, hindi ka nagdalawang isip na tumulong.
Binigyan mo ang iyong mga kapitbahay ng pagkain kahit na alam mong maaaring maubos ang iyong paninda. Iyan ang patunay ng iyong mabuting puso. Hindi napigilan ni Aling Mayumi ang mapaluha. Maraming salamat po. Hindi ko naman po inisip na may gantimpala akong matatanggap. Ang ginawa ko po ay para lamang makatulong sa mga nangangailangan. Tumango ang diwata. At dahil sa kabutihan mong iyan, nararapat lamang na manatili si Marikit sa iyong piling. Patuloy kanyang bibigyan ng swerte, hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay mo at ng iyong pamilya. Lumapit si Tintin, hawak ang isang basong tubig. Nay, totoo po ba ang sinasabi niya? Ngumiti ang diwata kay Tintin. Oo, Tintin. Ngunit tandaan mo, hindi lamang si Marikit ang nagdala ng swerte. Ang tunay na dahilan ay ang inyong mabuting puso. Siya lamang ang gabay na nagtutulak sa biyayang nararapat sa inyo. Bago umalis ang diwata, hinaplos niya ang ulo ni Marikit at tumingin muli kay Aling Mayumi. Patuloy kayong magpakita ng kabutihan at hindi kayo mauubusan ng biyaya. Lagi kong babantayan ang inyong pamilya. Biglang lumakas ang liwanag sa paligid ng diwata. At sa isang iglap, naglaho siya na parang ulap na hinipan ng hangin. Habang nakatingin sa lugar kung saan tumayo ang diwata, napabuntong hininga si Aling Mayumi. Tintin, hindi ko akalain na ang lahat ng ito ay may dahilan. Ang hirap at sakripisyo natin ay hindi na sayang. Niyakap siya ni Tintin. Nay, tama po kayo. At si Marikit, hindi lang siya swerte. Parang bahagi na siya ng pamilya natin. Habang pinagmamasdan si Marikit, na tahimik na nakahiga sa tabi ng kanilang counter, napagtanto nila na hindi na mahalaga kung siya man ay espesyal na pusa o hindi. Ang mahalaga, kasama nila si Marikit at ang kanilang pamilya ay buo, masaya at puno ng pag-asa. Sa gabing iyon, tahimik na nagpasalamat si Aling Mayumi. Para sa lahat ng biyayang natanggap nila, alam niyang ang lahat ng ito ay nag-ugat sa isang bagay. Ang kanilang busilak na puso na handang tumulong sa kapwa. Paglipas ng panahon, habang patuloy na umaangat ang buhay ni Aling Mayumi, mas lalong napansin ng mga tao ang kanyang tagumpay. Ang kanilang simpleng bahay ay napalitan ng maayos at magarang tahanan, at ang kanilang grocery ay dinarayo ng maraming mamimili. Sa kabila ng kanyang yaman, nanatili siyang mapagpakumbaba at mapagbigay sa kanyang komunidad. Tintin, anak, hindi ko akalain na mararating natin ito, sabi ni Aling Mayumi habang pinagmamasdan ang kanilang bagong tahanan. Dati, pangarap lang natin ang magkaroon ng ganito. Nay, lahat po ng ito ay bunga ng sipag niyo at mabuting puso. Kaya siguro, patuloy tayong pinagpapala, sagot ni Tintin na puno ng pagmamalaki. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa tagumpay ni Aling Mayumi. Isa sa mga tindera sa palengke, si Aling Minda, ay nakaramdam ng matinding inggit. Sa kanyang isipan, hindi niya matanggap na ang dating kapantay niya sa negosyo ay malayo na ang narating. Bakit kaya si Aling Mayumi lang ang sinuwerte? Pare-pareho naman tayong nagtatrabaho, sabi niya habang nakatingin sa grocery ni Aling Mayumi. Minda, hayaan mo na siya. Siguro naman, pinaghirapan niya talaga ang lahat ng iyon, sabi ng isang kaibigan. Pero hindi nakinig si Aling Minda. Hindi pwedeng siya lang ang umasenso. Siguro kailangan niyang maghirap ulit, wika niya sa sarili. Isang tahimik na gabi, mahimbing na natutulog sina Aling Mayumi at Tintin nang bigla silang nagising sa malalakas na sigaw mula sa labas. Aling Mayumi, gising! Ang grocery niyo ay nasusunog! Sigaw ng isang kapitbahay. Nagmadali silang tumakbo palabas, dala ang kaba at takot. Tintin, bilisan mo! Kailangan nating makita ang nangyayari, sabi ni Aling Mayumi habang hinahawakan ang kamay ng anak. Pagdating nila sa grocery, tumambad sa kanila ang malaking apoy na unti-unting tumutupok sa tindahan. Ang paligid ay puno ng tao at ang ilan ay nagtatangkang apulahin ang apoy gamit ang mga balde ng tubig. Nay,
Ang tindahan natin, anong gagawin natin? Umiiyak na tanong ni Tintin. Napatigil si Aling Mayumi, nanginginig habang pinapanood ang apoy na nilalamon ang kanilang pinagpaguran. Diyos ko, tulungan niyo po kami, bulong niya. Habang nagkakagulo, isang saksi ang sumigaw. Si Aling Minda, nakita ko siya. Sinabuyan niya ng gasolina ang grocery. Nagulat ang mga tao at lumingon kay Aling Minda na naroon malapit sa lugar, halatang balisa. Aling Minda, bakit mo ginawa ito? Nakita kita? May dala kang galon ng gasolina at posporo? Patuloy ng saksi. Nanlaki ang mata ni Aling Minda at mabilis na sumagot. Hindi totoo iyan. Gusto ko lang sanang apulahin ang apoy, pero mabilis itong lumaki. Wala akong kasalanan. Ngunit malinaw sa mga tao ang testimonya ng saksi. Hindi mo pwedeng ikaila, Minda. Nakita kita mismo na sinisindihan mo ang tindahan. Agad siyang iniulat sa pulisya at dinala sa presinto para imbestigahan. Kinabukasan, dumalaw si Aling Mayumi sa presinto upang harapin si Aling Minda. Nang makita siya, agad na lumuhod si Aling Minda, umiiyak. Mayumi, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Nagpadala lang ako sa inggit. Huwag mo na akong kasuhan, maawa ka, pagsusumamo ni Aling Minda habang nanginginig sa takot. Tahimik si Aling Mayumi, pinipilit intindihin ang sitwasyon ni Aling Minda. Minda, bakit mo nagawa ito? Alam mong lahat ng meron kami, pinaghirapan namin? Hindi mo ba naisip ang epekto nito sa amin? Mayumi, nagkamali ako. Hindi ko naisip ang magiging pinsala ng ginawa ko. Patawarin mo ako. May pamilya akong binubuhay. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Patuloy na pakiusap ni Aling Minda. Matapos ang ilang saglit ng pag-iisip, tumingin si Aling Mayumi kay Aling Minda. Minda, hindi madali ang patawarin ka. Sinira mo ang pinagpaguran namin. Pero hindi ko rin kayang manakit ng kapwa. Patatawarin kita. Nagulat si Aling Minda. Mayumi, maraming salamat. Hindi ko po kayo bibiguin. Pangako, magbabago na po ako. Pag-uwi ni Aling Mayumi, tahimik silang mag-ina habang pinoproseso ang mga nangyari. Si Tintin, na punong-puno ng emosyon, ay hindi napigilan ang kanyang sarili. Nay, pinatawad niyo si Aling Minda? Pero Nay, kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya. Sinira niya ang lahat ng pinaghirapan natin. Sabi niya habang umiiyak, damang-dama ang sakit at galit. Hinawakan ni Aling Mayumi ang kamay ni Tintin at marahang nagsalita. Anak, naiintindihan kita. Hindi madali ang ginawa ko. Pero naisip ko, kung patuloy tayong maghiganti, magiging tulad na rin tayo niya. Mas mahalaga ang kapayapaan sa puso kaysa sa paghihiganti. Habang iniisip ang kanilang nasirang grocery, naramdaman ni Tintin ang bigat ng responsibilidad na bumangon muli. Nay, paano tayo magsisimula ulit? Ang laki ng nawala sa atin, tanong niya habang pinupunasan ang kanyang luha. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalala, nandoon ang pag-asa sa kanyang boses. Ngumiti si Aling Mayumi kahit dama rin ang sakit sa kanyang puso. Anak, hindi ito ang katapusan. Nandito pa rin tayo, buhay, at may pagkakataon pa. Sa tulong ni Marikit, ng ating mga kaibigan, at ng ating sariling sipag, mabubuo natin muli ang lahat. Ang mahalaga, hindi tayo bibitaw sa paniniwalang ang kabutihan ay laging mananaig. Sa mga salitang iyon, kahit na ang daan ay puno ng hamon, nakaramdam sila ng lakas ng loob na muling magsimula. Alam nilang ang bawat hakbang ay magdadala sa kanila pabalik sa pag-asenso. Matapos ang malaking trahedya na nagdulot ng pagkawala ng kanilang grocery, nagpasya si Aling Mayumi na bumalik sa kanyang pinagmulan, ang maliit niyang pwesto sa palengke. Sa kabila ng mabigat na sitwasyon, hindi siya nawalan ng pag-asa. Kasama si Tintin, dahan-dahan nilang sinimulan muli ang negosyo, kahit pa simple lamang ang kanilang paninda. Anak, mag-uumpisa ulit tayo sa maliit. Hindi importante kung maliit lang ang umpisa. Ang mahalaga,
hindi tayo susuko, sabi ni Aling Mayumi habang inaayos ang mga gulay sa bayong. Opo, Nay. Pero paano po kaya natin muling mabubuo ang nawala sa atin? Parang ang laki ng nawala, tanong ni Tintin. Halatang may alalahanin ngunit sinusubukang magpakatatag. Ngumiti si Aling Mayumi habang pinagmamasdan si Marikit na paikot-ikot at kinikiskis ang katawan sa mga bayong ng gulay. Tintin, tingnan mo si Marikit. Parang sinasabi niyang kaya natin ito. Siya ang paalala na kahit sa hirap, may biyayang dumarating. Tuwing umaga, bago pumunta sa palengke, palaging nakikita ni Aling Mayumi si Marikit na paikot-ikot sa mga bayong ng gulay. Kinikiskis nito ang katawan sa bawat sulok na para bang binabasbasan ang mga paninda. Tintin, tingnan mo si Marikit. Hindi talaga siya pumapalya sa ginagawa niya sa bayong. Puna ni Aling Mayumi habang pinapanood ang pusa. Oo nga po, Nay. Parang alam niya na kailangan natin ng tulong niya matapos ang trahedya, sagot ni Tintin habang hinahaplos ang ulo ni Marikit. Sa palengke, muling bumalik si Aling Mayumi sa kanyang pwesto. Bagamat hindi kasing laki ng kanilang dating grocery, dinagsa pa rin siya ng mga mamimili dahil sa kanyang magagandang paninda. Mayumi, masaya akong makita ulit kayo, pero malungkot din ako sa nangyari sa inyong grocery. Pero dahil sa sipag nyo at kabutihan, alam kong maitatayo nyo ulit yon, sabi ni Aling Nena, isa sa kanyang matagal ng suki. Salamat, Nena, sagot ni Aling Mayumi, pilit nang umingiti. Gagawin ko ang lahat para makabangon ulit. Basta ang mahalaga, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagsusumikap, unti-unting bumalik ang kanilang kaayusan. Nakaipon si Aling Mayumi mula sa kanilang kita sa palengke. Sa tulong ng kanyang determinasyon at ng mahiwagang ritual ni Marikit, nagawa nilang buuin muli ang kanilang grocery. Nay, hindi ko po akalain na makakabangon tayo ng mabilis mula sa trahedya, sabi ni Tintin habang pinagmamasdan ang bagong grocery store nila. Ngumiti si Aling Mayumi, puno ng pasasalamat. Anak, ito ang patunay na kahit gaano kahirap ang buhay, may liwanag sa dulo ng bawat pagsubok. Basta may pananampalataya at hindi sumusuko, lahat ng imposible ay nagiging posible. Tuwing umaga, patuloy si Marikit sa kanyang ritual. Kumikiskis sa mga bayong ng gulay bago umalis si Aling Mayumi para sa palengke. Parang sinasabi ng pusa na ang tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at busilak na puso. Sa kanilang muling pagsisimula, napatunayan nila na sa bawat trahedya may natatanging pagkakataon para bumangon at muling umasenso. Isang hapon, habang abala si Aling Mayumi sa pagsasaayos ng mga paninda sa kanyang grocery, dumating si Aling Nena, hingal na hingal at halatang balisa. Mayumi, may masamang nangyari. Naaksidente ang asawa ni Aling Minda at nasa ospital siya ngayon. Kailangan nila ng tulong. Napatigil si Aling Mayumi, nagulat sa balita. Kahit pa may masakit na nakaraan sa pagitan nila ni Aling Minda, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Agad niyang tinawag si Tintin. Anak, halika. Pupunta tayo sa ospital. Nay, sigurado po ba kayo? Tanong ni Tintin, halatang nag-aalinlangan. Matapos po ng lahat ng ginawa ni Aling Minda, tutulungan niyo pa rin siya? Hinawakan ni Aling Mayumi ang kamay ng anak at marahang sumagot, Anak, hindi natin dapat husgahan ang tao base sa nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ang buhay ng tao ang nakasalalay. Tayo ang makakatulong. Pagdating sa ospital, nakita nilang si Aling Minda ay nakaupo sa isang sulok, luhaan at halatang naguguluhan. Lumapit si Aling Mayumi at maingat na tinanong, Minda, kumusta ang asawa mo? Ano na ang sabi ng doktor? Nagulat si Aling Minda sa pagdating ni Aling Mayumi. Mayumi, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Wala akong karapatang humingi ng tulong sa iyo. Sa lahat ng nagawa ko, wala akong mukha na maihaharap sa iyo.
Ngunit ngumiti si Aling Mayumi, nilapitan siya at hinawakan sa balikat. Minda, kalimutan mo na ang nakaraan. Sa ngayon, mas mahalagang malaman kung ano ang kailangan nyo. Sabihin mo sa akin, magkano ang kailangan para sa operasyon? Hindi napigilan ni Aling Minda ang mapaiyak. Mayumi, halos 100,000 piso ang kailangan. Wala akong ganitong halaga. Nagmamakaawa na ako sa ospital, pero ayaw nilang simulan ang operasyon kung walang bayad. Matatag na sinabi ni Aling Mayumi, "Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa gastos. Kailangang masigurado nating mailigtas ang asawa mo." Nagulat si Tintin sa narinig. "Nay, ganun na lang po ba yon? Hindi niyo ba iniisip ang ginawa niya noon?" Tumayo ng matuwid si Aling Mayumi at sumagot, "Tintin, ang kabutihan ay hindi dapat nasusukat ng nakaraan. Ang buhay ng tao ang mahalaga. Ang mga sugat mula sa nakaraan ay kayang maghilom, pero ang buhay hindi na natin maibabalik." Matapos maisagawa ang operasyon, lumapit si Aling Minda kay Aling Mayumi. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. "Mayumi, bakit mo ito ginawa para sa akin? Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Hindi ko akalain na may ganitong kabutihan pa sa mundo, lalo na sa isang taong nagkamali sa iyo." Ngumiti si Aling Mayumi at hinaplos ang balikat ni Aling Minda. "Minda, lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay natututo tayo mula rito. Ang pamilya mo ay nangangailangan at hindi ko kayang pabayaan iyon." Napaiyak si Aling Minda at yumuko. "Mayumi, maraming salamat. Napakabuti mong tao. Pangako ko, babawi ako balang araw. Hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali ko." Habang pauwi, kinausap ni Tintin ang ina. "Nay, napakalaki ng puso niyo. Hindi ko po alam kung magagawa ko ang ginawa niyo. Sana matutunan ko ring maging kasing bait niyo." Ngumiti si Aling Mayumi at hinaplos ang ulo ng anak. "Tintin, ang kabutihan ay hindi tungkol sa gantimpala. Ginagawa natin ito dahil alam natin na iyon ang tama. Kapag tumulong tayo, hindi lang ang iba ang gumagaan ng buhay, pati tayo nakakatanggap ng biyaya." Sa bahay, nakita nilang si Marikit ay paikot-ikot sa tabi ng mga kahon ng paninda. Napangiti si Aling Mayumi habang iniisip, sa bawat kabutihan na ginagawa natin, palaging may darating na biyaya. At sa bawat biyaya, may pagkakataon tayong magbigay muli. Matapos ang lahat ng pagsubok na pinagdaanan ni na Aling Mayumi at Tintin, hindi nagbago ang kanilang paninindigan na tumulong sa kanilang komunidad. Sa kabila ng mga trahedya, nanatili silang mapagbigay at mapagkumbaba, na lalong nagpamahal sa kanila sa mga tao. Isang umaga, habang abala si Aling Mayumi sa pagsasaayos ng mga paninda niya sa kanyang grocery, dumating si Aling Nena at ilang kapitbahay, may dalang basket ng prutas at mga tinapay. "Mayumi, gusto ka naming pasalamatan. Sa lahat ng nangyari, hindi mo kami iniwan. Kahit nung bagyo at iba pang pagsubok, nandyan ka para tumulong sa amin," sabi ni Aling Nena habang inaabot ang basket. Nagulat si Aling Mayumi. "Nena, hindi na kailangang magdala pa kayo ng ganito. Ginawa ko lang ang sa tingin ko'y tama. Hindi ko kayo kayang pabayaan." Sumabat si Mang Rodel. "Mayumi, hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang ginawa mo sa amin. Ang grocery mo, ang kabutihan mo, lahat yan naging inspirasyon sa amin. Hindi lang negosyo ang naitayo mo. Naitayo mo rin ang pagkakaisa namin." Napangiti si Aling Mayumi habang pinupunasan ang kanyang mga mata. "Maraming salamat sa inyo. Ang totoo, hindi ko rin magagawa ito kung wala ang suporta ninyo. Ang komunidad natin ang totoong lakas ko." Sa paglipas ng panahon, dahil sa sipag, tiyaga at tulong ng komunidad, lumago ng lumago ang negosyo ni Aling Mayumi. Hindi lang bumalik ang dati nilang grocery, nakapagpatayo pa sila ng 2 branches sa ibang bayan. "Anak, hindi ko akalain na makakapagpatayo pa tayo ng 2 grocery. Dati,
Pinangarap ko lang na maiahon kita sa kahirapan. Ngayon, parang mas malaki pa ang natupad kaysa sa naisip ko. Sabi ni Aling Mayumi habang tinitingnan ang bagong bukas nilang branch. Ngumiti si Tintin, puno ng pagmamalaki sa ina. Nay, lahat ng ito ay dahil sa kabutihan niyo. Pero Nay, paano niyo po nagagawang manatiling mapagkumbaba kahit ganito na ang narating natin? Hinawakan ni Aling Mayumi ang kamay ni Tintin. Anak, dahil alam ko kung saan tayo nagsimula. Alam ko ang hirap at ayokong maramdaman iyon ng iba. Ang biyaya ay mas nagiging makabuluhan kapag ibinabahagi. Hindi nalilimutan ni Aling Mayumi na isama si Marikit tuwing bubuksan ang kanilang mga tindahan. Tulad ng dati, paikot-ikot ang pusa sa mga istante, kinikiskis ang katawan nito sa bawat sulok na parang nagdadala ng swerte. Marikit, ikaw talaga ang aming inspirasyon. Ikaw ang nagdala sa amin ng swerte, sabi ni Aling Mayumi habang hinahaplos ang ulo ng pusa. Dumating si Aling Nena sa bagong bukas na tindahan. Mayumi, ang laki ng bagong branch mo. Pero alam mo, ang mas malaki sa'yo ay ang puso mo. Hindi ka lang nagtatayo ng negosyo, nagtatayo ka rin ng pag-asa sa mga tao. Salamat, Nena. Ang totoo, masaya ako kapag nakakatulong. Ito ang misyon ko sa buhay, sagot ni Aling Mayumi. Sa isang makasaysayang araw sa bayan, idinaos ang taunang pagtitipon ng lokal na pamahalaan kung saan kinikilala ang mga natatanging mamamayan na nagbigay inspirasyon at nakapag-ambag ng malaki sa komunidad. Sa taong ito, si Aling Mayumi ang naging sentro ng pagdiriwang kinilala bilang Most Outstanding Businesswoman. Bago ang paggawad ng parangal, tumayo ang mayor sa harap ng malaking bulwagan, puno ng mga tao mula sa iba't ibang sektor ng bayan. Ngumiti siya at nagsimula ng kanyang talumpati. Ngayong araw, binibigyang pugay natin ang isang huwarang negosyante na hindi lamang naging matagumpay sa negosyo, kundi naging ilaw din ng kabutihan sa ating komunidad. Panimula ng mayor sa kalumingon kay Aling Mayumi na nakaupo sa unang hilera. Si Mrs. Mayumi de Vera ay hindi lamang basta-basta nagpapatakbo ng negosyo. Siya ay naging katuwang natin sa pag-unlad ng ating bayan. Ang kanyang hindi matatawarang dedikasyon sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga oras ng kagipitan, ay tunay na kahanga-hanga. Sa bawat kalamidad, nangunguna siya sa pag-abot ng tulong, hindi lang sa ating bayan kundi maging sa kalapit na mga lugar. Tumayo ang mga dumalo at lahat ay nagpalakpakan sa kabutihan, sinseridad at kababaang loob ni Aling Mayumi. Pagkatapos ng talumpati, lumapit ang mayor kay Aling Mayumi at iniabot ang plake ng pagkilala. Sa ngalan ng ating bayan, ipinagkakaloob ko ang parangal na ito kay Mrs. Mayumi de Vera bilang pagkilala sa kanyang walang sawang pagtulong at malasakit sa ating bayan. Habang tinatanggap ang plake, hindi napigilan ni Aling Mayumi na maging emosyonal. Salamat po sa inyong lahat. Ang karangalang ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa bawat isa sa inyo na naging bahagi ng aking paglalakbay. Tugon niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong kasiyahan at pasasalamat. Tumayo si Aling Mayumi para magbigay ng kanyang tugon. Maraming salamat, Mayor, at sa lahat ng nandito ngayon. Aaminin ko, hindi madali ang landas na tinahak namin. Maraming pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok, laging may umagang naghihintay na puno ng pag-asa. Nais kong ibahagi ang parangal na ito kay Tintin, ang aking anak, at syempre kay Marikit, ang aming pusa na itinuturing naming parte ng aming pamilya. Sa tulong ng aking pamilya at ng suporta ng ating komunidad, naging posible ang lahat ng ito. Habang nagtatapos ang seremonya, lumapit ang iba't ibang tao kay Aling Mayumi upang batiin siya. Bawat bati at yakap ay simbolo ng tunay na pagkilala at respeto na kanyang natamo mula sa kanyang kapwa. Sa paglubog ng araw, umuwi si Aling Mayumi at Tintin na may bagong pag-asa at determinasyon na ipagpatuloy ang magandang nasimulan.
Sa tahanan, sa tabi ng kanilang mahal na si Marikit, nadama nila ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang tagumpay na nabahagi at naramdaman hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong komunidad. Ang araw na iyon ay nagtapos hindi lamang bilang pagkilala sa isang individual, kundi bilang pagdiriwang ng kabutihan, pagkakaisa at patuloy na pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Ang kwento ni Aling Mayumi ay isang patunay na ang tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at kabutihan ng puso. Sa bawat pagsubok na dumating, nanatili siyang matatag, nagtitiwala na ang tunay na swerte ay hindi lamang dala ng pagkakataon, kundi ng pagmamahal sa pamilya at malasakit sa kapwa. Sa huli, natutunan niya na ang swerte ay hindi lamang ukol sa kayamanan, kundi sa biyayang maibahagi ang kabutihan at pagmamahal sa iba, na siyang tunay na nagdadala ng liwanag at pag-asa sa buhay.